Natapos lang ng trabaho namin at ang oras na dito is mag-aalauna na. Tapos naalala nyo yung video ko na may hinatid ako sa airport, si Nestor umuwi ng Pilipinas. Ngayon, bumalik na siya at newlywed. So pupunta ako ngayon sa Winnipeg, tapos susunduin ko siya ngayon. Kaya samahan nyo ako at sunduin natin si Nestor pabalik. Nandito na sa Canada din, sa airport na siya eh. Nag-aantay na. So bibiyahe pa ako ng 2 oras mahigit, ganun. Tapos nandun na siya sa airport, nag-aantay na. So mag-aantay siya sa akin ng 2 oras. So tara. Okay, dito na ako sa airport at inaantay ko na lang siya. Hindi ko alam kung nasan siya, pero nag-chat na ako sa kanya. Hindi pa siya nagsisin eh. Alas 3 na ngayon at hindi ko alam kung nakita niyo ano, pero antayin natin siya. Ito na po yung ating iniintay at grabe. Mukhang excited na naman Welcome to Canada. Uy, grabe may singsing na Ayan may singsing na. Sabi ko nga, newlywed eh. Magkaka-jet lag ka na yan bukas. Si Hong Kong. Ilang oras ka ba sa Hong Kong? Marami bang bababa. Kaya pagod. Tas ang haba ng layover ko sa Vancouver. 7 hours. 7 hours? Nakita ko 6 hours dun. O mga ganun. Ganun talaga eh. Oo, ganun talaga. Ganun talaga. Uwi kang Pinas. Malayo magkabilang panig ng mundo eh. Anong feeling ng sa Pilipinas, pre? Mainit pre. Mainit? Mainit. Tapos okay naman. Kumain kami. Lahat ng halos ng kainan sa mall na pinuntahan namin. Kailangan subukan lahat eh. Di ba? Masarap dun. Marami pera. Kaso andito ang pera eh. Wala doon. Kaya parang ilusyon lang yun doon. Oo, ganun lang yun. Bakasyon, paganda, bakasyon. Tama. Yung mga mayayaman na nandun, wala silang problema. Enjoy na enjoy, di ba? Ako hindi eh. Hindi ako ganun. Oo. Kailangan nating magtrabaho. Kumayod. Kaya nga dun sa video ko, kung napanood nyo yung hinatid ko si Nestor, tapos sinasabi ko na yung isang umuwi na nagtrabaho sa amin sa Highlight, kadarating dito sa Canada, tapos 1 buwan lang umuwi, hindi na kinaya kasi nga may kaya nga sa Pilipinas. So sinubok niya mag-Canada, hindi na kinaya dun sa company namin kasi nahirapan siya, o kaya dito sa Canada, o kaya na homesick, mga ganun. So pagka may kaya ka na talaga sa Pilipinas at pinapangarap mong mag-Canada, wag mong asahang hayahay ka dito. Ang buhay dito talagang, sabi nga nila, trabaho. Pero kami mga hindi mayayaman, mga ordinaryo lang, talagang kakayod kami para sa kinabukasan namin. So sabi nga ni Nestor, kumbaga dito na kami, nandito yung pera So, sa Pilipinas, parang babakasyon na lang kami. Bakasyon doon, maganda. Oo, bakasyon. At least mag-iipon kami dito, tapos wawaldasin namin sa Pilipinas. Ganun na lang yung mangyari, di ba? So ganun. Kung hindi nyo napanood yung video, ayun, panoorin nyo po. Kababayan natin na umuwi sa Pilipinas kasi nga hindi kinaya. 1 buwan lang. Yung unang na video ko noon is 1 week. Ngayon 1 month siya. Hindi niya talaga kinaya. So tinanong ko naman siya, may kaya daw sila sa Pilipinas. So ayun mga tropa, no? At hanap kami na hanap akong kape, pre. Okay, sige. Nung time na dumating kami, dito rin yung arrival namin So may pinagbago. Ganito rin, malamig din noon. So malamig din. Tapos babalik ako dito sa loob kasi bibili ako ng kape, Tim Horton. Tapos diretso na kami. Tapos grabe, naiihi pa ako. Large copy, double and also tidbits. Yan yung naglilinis ngayon dito, walang nagda-drive, fully automated siya. Galing, no? Hindi na kailangan ng tao. Thank you. Nakabili na tayo ng kape. Kasi ang oras na dito sa pasado alas 3 na. At after 4 years, almost 4 years,
yung arrival namin dito sa Canada, dito sa Winnipeg. Yung huli kong pasok, yung pasok ko nun dito. Tapos ngayon, eto yung pangalawa pa lang napasok ko dito sa airport. At grabe no, tagal na. 4 years. 4 years na ako rito sa Canada. Tapos dito, paglabas namin, lamig din nun. Kasi ano yun eh, August. Fall na yun, fall. Malamig na rin yun. Tapos ngayon, spring. Ayan. So, nakabili na ako, then diretso na kami. Balik na kami sa Nipawa. Also surprisingly good despite its small scale. The story and the vibes are charming. The controls are Ay, hapon na mga tropa. Tinanghali na ako ng gising kagabi. Di ba nga yung video ko, sinundo natin si Nestor sa Winnipeg kasi dumating dito sa Canada. Tapos pauwi na ako. Medyo nahihilo kasi sa puyat. Pero bago nun, nung umuwi ako galing sa trabaho, nadatnan namin tong pintuan na to. Ito nasira. Ayan. Kumbaga kagabi, hindi ko alam kung ano nangyari dito, pero napalakas siguro yung paghampas ng pumasok dito. Dito sa amin may mga may mga kawatan talagang nagpupunta sa mga bahay-bahay, sa mga backyard. Parang nagnanakaw sila eh. Ewan ko, may mga dala-dala silang mga baril. Agkalat sa social media yung mga ganyan. Ito yung mga taong kakalat-kalat. Nakakatakot pagka ganun. So ingat-ingat din pagka mga ganyan. Tapos ang tinatarget nila is yung mga yung mga nasa farm. Ganun. Yun ang sabi dun sa nababasa ko. So nakakatakot din. So ingat-ingat lang. Lalabas ako ngayon mga katropa kasi meron akong bibilhin at ang oras dito sa alas 5 na ng hapon. Maliwanag pa. Ang sikat ng araw, mataas pa. Ayan, yung sikat ng araw nandyan. So mataas pa, matagal pa. Lang kasi, ma-cloudy lang kasi kaya parang hapon na talagang padilim na. Meron kasi akong bibilhin. Pang display ko na naman. Tapos yun, baka kasi magsara eh. Puntahan natin. So yung nakita nyo yung paligid namin, wala nang snow, talagang clear na. So spring na. So dagdag lang ako ng pang display ko kasi yung bintana kailangan ko nang buksan dahil may nakaharang dun sa bintana. So kailangan kong lagyan ulit ng pang display. Yung ganito. Tapos ganito. Ayan. Bili ako nito. Tatlo. Tapos nabili ko na yung kailangan kong bilhin. So tapos inayos ko kanina yung battery doon. Nakalimutan kong videoan. Kasi baka natagalan ako. Kasi yung battery ng remote ko sa sasakyan hindi na gumagana. So binilang ko na rin ng battery para so kailangan subukan nga nating i-testing. Ito yung binilhan ko ng battery. Tapos meron kasi akong ginagamit na isa. Ito nasira na to, yung ganyan niya. Sira yan. Nawala yung susi nito na nakakabit dito kaya nahuhulog. Hindi ko alam kung paano na. So magpapagawa ako ng spare key next time. So subukan natin. Ayun, kumana nga. Umandar na. So yan, tara na. Marami na akong nakikitang mga kababayan nating nagwo-walking. Kasi maganda na nga yung panahon ngayon. At grabe, sarap din mag-walking siguro. Pag may oras pa ako, siguro labas ako mag-walking. Kasi yun talaga ang plano ko pag nitong spring at saka summer. Walking. Ayan. Ikakabit ko lang tong nabili ko. Tapos try ko lang lumabas, subukan ko mamaya. Ito yung sinasabi ko, ayan. So ito, bintana to. Bintana yan.
So meron takip. Mag spring summer, spring summer na, magsa-summer na. So tatanggalin ko yan. Ito manibela ko sa sa driving simulation ko. Ayan. Pag naglalaro ako ng driving, nabili ko lang yan, second hand lang yan. So tatanggalin ko yan, tapos ilalagay ko rito. Tapos dadagdagan ko ng shelves yan, ganyan. Nalagyan ko ng ganyan. So okay na siya. Ayan, ganyan ang ginawa ko. Hindi man kompleto, pero okay lang. Masaya na ako habang pinapanakikita sila. Mga konting libangan ko lang dito. Nabibili ko lang naman yan ng mga mura. Tapos, pag nakikita ko, masaya na ako. Ano lang, pangtanggal pangtanggal pagod lang. Kumbaga, pag nakikita ko na sila, itong mga to, masaya na ako. Alam niyo po, mas marami pa po yung mas gustong mag-stay dito sa abroad, like dito sa Canada. Kasi nga, sabi nga ni Nestor, nandito yung pera. Okay lang sana kung may kaya kami sa Pilipinas, or may kaya rin yung ibang nandito sa Canada, yung mga nakipagsapalaran. Ba't sila mag-a-abroad? Ba't pa sila magka-Canada, di ba? Maliban na lang kung talagang pangarap mo mag-Canada, yun lang. Kumbaga talagang titiisin mo lahat ng hirap dito. Pero kung ako, mas pipiliin ko pa rin dito kasi tama nga naman, nandito kasi yung pera. Kahit saan abroad naman siguro nandun. Hindi ko naman sinasabing walang pera sa Pinas, pero yung kinikita mo kasi sa Pilipinas, kumbaga parang times 3, times 4, ganon yung kinikita mo dito kung i-convert mo sa Pilipinas, ganon. Pero syempre, yung ginagastos namin dito is dollar din. Ganon din naman sa ibang bansa, kung ano yung kinikita mo, yun din naman yung gagastusin mo. Kumbaga, yung income kasi, yung kikitain mo sa katulad dito sa abroad, kumpara sa Pinas, mas malaki na. Kaya nga sabi ni Nestor, kumbaga sa Pilipinas, na lang yun, parang ilusyon na lang. Ilusyon na lang, hindi naman ilusyon na kumbaga pasyal-pasyal na lang doon, na makapag-stay doon ng matagal, medyo mahirap na yun, kumbaga yung pangkatulad natin. Yun na lang kung gi-give up ka na dito, ganun. Doon ka na lang sa Pilipinas for good, magtitiis na lang, tapos diskarte na lang. Marami rin naman kasing Pilipinong umuuwi na sa Pilipinas, tapos nagpuhunan dito, nag-business doon. May mga iba umasenso, may mga iba hindi umasenso. So depende yan sa diskarte ng tao. Pero ako siguro, okay na rin ako dito. Kung mag-iipon na lang ako siguro, hindi ko na lang masasabi kung magre-retire ako sa Pilipinas o dito. Makikita na lang. Pero masaya na ako dito. Masaya na rin ako dito. Masaya din naman sa Pilipinas. Pero syempre, wala kasi akong natapos. So wala akong masasabi kung wala akong magiging malaking income doon. Kumbaga. Saka sa edad ko, mahirap nang makahanap ng trabaho doon. Kasi alam naman natin yung discrimination ng pagpasok ng trabaho sa Pilipinas, na yung age natin, pagka tumatanda ka na, wala na, hindi ka na ma-hire. Meron din namang ilan, pero sa probinsya namin, ilan lang din eh. So at least dito, kahit mag-60 ka, pwede ka pang pumasok sa trabaho, kahit magaan lang yung trabaho, at least meron kang ginagawa, ganun. Yun din ang yun din ang nakita ko dito eh. Parang inaayos pa sa Pilipinas yung mga ganyang age discrimination sa mga trabaho, sa pagpasok ng trabaho. Pero kung talagang may kaya kayo sa Pilipinas, tapos parang gusto nyo nang mag-business sa Pilipinas for good, pwede naman. Wala naman pumipigil. Lahat naman tayo gusto talagang magstay sa Pilipinas kasi maganda nga naman talaga. Sabi nga nila, there's no place like home. Yun talaga. Pero syempre, kung mag-i-stay ka doon at wala ka namang pera, hindi naman sa pera-pera lang. Pero syempre, doon yun ang kakailanganin natin para magpatuloy mabuhay, at saka yung bang may bigay yung mga pangangailangan natin, ganun. Kailangan natin kumayod para mag-survive. Opinion ko lang yun, pero syempre may mga opinion din yung bawat isa sa atin
na gustong mag-stay dito, gustong mag-stay sa Pilipinas. Pero sa akin, okay na ako rito. Okay na rin ako dito. Hindi ko rin masasabi kung kailan din ako, kung anong magiging plano ko pagtanda ko, ganun. So sa ngayon, okay mo muna ako rito. Dapat noon pa ako nag-abroad kaso wala In-enjoy ko masyado yung buhay ko sa Pilipinas. Pero wala rin akong napala. Nag-business ako, wala rin. Hindi rin umasenso. Tapos nagkautang-utang din. So siguro hindi para sa akin yung mga ganong, yung mga nagkaraan ko, hindi para sa akin yung mga ganun. So sinubukan ko dito at naging okay naman ako. At least nabayaran ko yung mga utang ko sa Pilipinas. Kumbaga nakatulong din kahit papano. At nabili ko rin katulad nito, yung mga ganyang konting luho lang. Nabili ko yung mga gusto kong bilhin na pangarap ko na hindi ko kayang bilhin sa Pilipinas. Malaking tulong talaga sa akin yung pagpunta ko dito sa Canada. Malaking tulong at sana maraming ma-inspire sa experience ko na to, sa mga binabahagi ko sa mga videos ko, na maraming talagang gustong nangangarap din na makapunta dito. At yun lang, lagi kong sinasabi na yung mga gustong pumunta rito at naku-culture shock, sa una lang yan. Sa una lang. Tapos yung mga nahu-homesick, naiintindihan ko yan. Pero sa una lang yan. Pag tumagal kayo dito, talagang mayayakap nyo yung buhay dito at magugustuhan nyo. Kaya sana makatulong tong video na to at ma-inspire ko kayo. At ito, opinion ko lang to. At may mga kanya-kanya naman tayong opinion. Comment lang kayo sa mga opinion ninyo. At mabasa ng mga kababayan natin na nangangarap. Para balanse lang. Ako ayokong naninira. Pero ito yung talagang opinion ko, yung pananaw ko. So hanggang dito na lang siguro tong video na to. At pasensya na kung mga luho ko yung mga pinapakita ko. Pero ano lang yan, dyan lang ako masaya. Kumbaga yung diversion ko sa pagiging mag-isa ko rito, kasi nasa Pilipinas mga pamilya ko, ito yung nagiging kasiyahan ko. Pagkatapos ng trabaho, eto nakikita ko, kaya naglalaro, ganun, yun lang. Marami ring bagay na magpapasaya sa inyo dito, pero syempre kanya-kanya tayong hilig yan. So hanggang dito na lang mga katropa, at sana nagustuhan nyo tong video na to. Sana na-inspire kayo sa mga videos ko, at kung may mga opinion man kayo, comment lang po kayo. And pakishare na rin tong video na to, at huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Ako po si Atoy, at maraming salamat po sa panonood. Ciao!